Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw. Naririnig mo bang busina? Palapit na ang Good afternoon, ladies and gentlemen, especially to our observers. This is Emelda Eduardo, our school science coordinator. This is Johanna P. Third, Master Teacher 1, and our very own principal, Mrs. Raquel S. Ocon. We are so very lucky in this afternoon to experience this kind of strategy in dealing with our lesson and debate. Two groups will be exchanging their ideas regarding the topic Earth, the origin, the Big Bang Theory. Is it a fact or a bluff? To clear up our minds and with the origin of the world where we live, in this side are the group of students who believe that the Big Bang Theory is a fact, not a bluff. We have John Jules Palencia, Nika Sarana, Merhana Ayones, Rosemary Normanja, Princess Novi Cabate, and Johnson Wu. On the other side are the group of students who believe that the Big Bang Theory is a bluff and not a fact. Thus, they believe in creationism. So we have with us Joanna Bay Vansola, Karen Grace Rimonde, G.P. Juan, LDJ Pilapin, Kinsey Torres, and Jerry Cruza. And our timekeeper is Madel Dumala. Each participant will be given in 1 minute to share their ideas and opinions regarding their issues. And I am your moderator, Naslimate Asumbao. Let's hear and listen to the participants' knowledge about their belief and how this planet where we live was created. According to what I have researched, the big ball of force that has many gas and other elements that explode is the beginning of all entire universe in our planet Earth. In the early years of the Earth's story, the planet was a ball of hot, liquid rock. As its surface formed and gases burst out through volcanoes and formed an atmosphere around the planet. The Earth gradually cooled down and the liquid rock on the surface set solid cloud formed and the new atmosphere, and it began to rain. The oceans and the seas started to fill with water. Today, there are many different plants and animals on the Earth. The planet is still cooling down and is very hot in the center. There are still volcanoes and snows, but not many there were when the Earth was being formed. Planet Earth has settled into the landscape, such as forests, deserts, and grassland. Volcanoes, earthquakes, hurricanes, and tornadoes show the power that fleets into its creation. Even our planet is changed by force of wind, ice, and rock. The Earth was formed about 4.6 billion years ago from hot gas and dust, which then became a ball of hot, liquid rock. Over millions of years, the temperature at the center of the ball cooled down to about 5,500 degrees Celsius, 9,932 degrees Fahrenheit. Gases escape all around it, forming a bubble of gas called atmosphere. We believe that God created the heavens and the earth. It can be found in the Holy Bible and
And there was evening, and there was morning the fourth day. And God said, let the water form with living creatures, and let birds fly about the earth across the expanse of the sky. So God created the great creatures of the sea, and every winged bird according to its kind. Now the earth was formless and empty darkness was over the surface of the deep. God called the expanse sky, and there was evening, and there was morning, the second day. And God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and he gathered waters he called seas. God saw that it was good, and God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock creatures that move along the ground, wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the moving creatures on the ground according to their kinds. As the heavens and the earth and all hosts of them were finished, and on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God created and made. Okay, thank you very much for that research. That was your assignment, di ba? Okay, so I think these people in front of us really had their research. So thank you. Okay, moderator, please. Now let you hear the ideas of both sides, then the rebuttal begins. I object to Miss Amisola's idea. We believe in God, but we don't believe that God created the heaven and the earth. We are Christians. We are believe that God created the heavens and the earth because it is written in the Holy Bible. But I said earlier in Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. Yes? Who wrote the Bible? The Bible was written by different people in different places and in different and varied experience. Yes? Bakit nakakasiguro ba kayo na ang lahat na nakasulat sa Bible ay totoo? Okay. Yes, we are sure that written in the Holy Bible is true because the Holy Spirit is who anointed the people to wrote it. Oh, nice idea. You never see one of the Holy Spirit. Sa aking edad ngayon, makakita pa kaya ako ng mga Holy Spirit o mga inanointed na mga people? Halos 2,200 years na ang lumipas. Eh kayo, paano nyo mapapatunayan na totoo ang Big Bang Theory? Okay, depend. You answer it. Yes, Minana. Bakit? Kung walang mga scientists, malamag ba natin na nandito tayo sa planetang Earth? Okay. Oh, any ideas? Okay, Jerry, continue. Hindi binigyan ng pag-isip ang mga scientists ng ating Panginoon at nagtanong din ako sa inyo kung totoo ba talagang na gawa ang Big Bang Theory. Kaya sagutin niyo din ang aking tanong. Okay, paano daw nabuo bakit nagkaroon ng Big Bang Theory? Paano nyo napatunayan, according to Jerry? Yes, Jules. Dahil sa mga naglalakbay sa iba't ibang galaxy ng mga gas at other elements na pupunta sa mga Yes. nag-mix ba? Na dahil sa magnetic force sila ay nabuo na lumaki at dahil dito nabuo ang malaking bola na puno ng gas at other elements na muto ay doon dahil na nabuo ang siyam na planeta. Okay, so according to him, it is because of the explosion. After that explosion, the 9 planets were created. Yes, Kimsey.
Why do you think the Big Bang Theory happened? Why do you think? Okay, anybody from the group? Yes. Because the fullness of all gas and other elements, that's why it explodes. Yes. Any idea? Yes, Jeric again. I'm not believing in Valencia's opinion. I am believing that God is who won't create the world. So for him, it is really God who made or created the world. Any idea from the group? Yes. Do you have evidence that God created the world? Yes, I have an evidence in the Holy Bible. Oh, Hindi ka ba nagbabasa ng Holy Bible? yes. Did you have evidence that I don't read Holy Bible? Okay, let's go back to the topic. So he is saying that what is your evidence? What is your evidence that you are telling that planet Earth was created after the after the Big Bang? Okay. So any idea from the book? Yes, Mirana. Bakit kung walang scientist, malaman ba natin na may planetang, na may mga planetang Earth dito sa kalawakan? Okay. So without the scientist, malalaman ba natin na may mga planeta sa kalawakan? Yes. Yes. Diba? Okay. Any bias ka rin? Idea? Kung wala daw mga scientist, malalaman ba natin na mayroong mga planeta sa kalawakan? Yes, Jerry. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang Diyos ang nagbigay ng pag-isip sa mga scientists kaya alam nila na mayroong mga planeta dito sa universe. Sabihan ko ba ng Panginoon na siya ang nagbigay sa iyo ng iyong katanungan? Paano mo napatunayan na siya talagang gumawa ng mundo? Okay. Yes, Joanna Bay. Kasi naniniwala kami sa Panginoon. Simple lang ang sagot nila. They believe in God. Yes, any idea from the audience? Naniniwala ako sa Panginoon at naniniwala nila pa sa mga scientists dahil sila ang nagpa-improve sa mga Okay. So, ibig niya sabihin, kung wala daw mga scientist, siguro, hindi magiging ganito ang ating planeta. Right? Am I right? Oh, yes. Sagot. Kagaya nga ng sinabi mo, ang Panginoon pa rin ang nagbigay sa kanilang mga katalinuhan. Sinabi mo yun eh. Kaya sa akin, merong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oh, yes. From the audience again. Nasa Diyos na ang awa at nasa tao ang gawa. Ang Diyos ng awa ay nasa lahat ng tao. Ang simpleng mga tao at ang scientist naman ay may awa din ang Diyos sa kanila. Dahil kung wala ang scientist, hindi magagawa ang kanilang mga gawain. Dahil hindi natin malalaman kung mayroong mga planeta sa kalawakan. Okay. Any idea from the audience? Sige, laban. Yes. Naniniwala ako sa science, mas naniniwala ako sa Diyos. Oh. So, kung naniniwala siya sa science, naniniwala rin siya sa Diyos. Pinag-uusapan natin is tungkol sa paano nga ba nabuo ang planetang ito. Oh, any idea from the audience? Sinabi na nilang lahat kung paano nagawa ang planeta natin ngayon. Kayo, anong masasabi ninyo? Sang-ayon ba kayo sa sinabi na mga ito? O kaya ng mga ito narito sa kabila? Sumasang-ayon ba kayo? Mula sa audience, mula sa tagapakinig? Sige daw. Wala? Sinong gusto sumagot dito sa sinabi ni Miss Goni? Yes. Bakit parang isa lang sumasagot sa kabila? Isa lang may ano? Yes. Parang kapareho ka rin ang sinasabi mo eh. Sabi mo na nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Kaya sabi mo na nasa lahat ng tao ang gawa ay ang awa ng Diyos. Ngunit parang nasa Bible at science ka na pumipili. Yes, Mirana. Ano na napatunayan ng Diyos na gumawa ng mundo? Paano nyo nga napatunayan? Ang hinihingi nila, yung idea, yung opinion ninyo, kung paano nga ginawa ng Diyos ang kanyang o ang ating mundo.
Paano nga ginawa? Ano ang pruweba ninyo? Anong ebidensya ninyo? Kasi kung ako tatanong nyo, wala pa akong ano ngayon. Humihingi lang ako sa inyo ng idea, yan ang totoo. Pagka nakakuha ako ng idea sa inyo, yun na, malalaman ko na tama pala. Tama pala ang Big Bang Theory o mali pala ang Big Bang Theory. Paano? Anong ebidensya ninyo? Na ang Diyos nga ang gumawa ng lahat sa mundo. Yes! Dahil ang Diyos ang gumawa ng mga elementong sinasabi niyo. Okay? Dahil ang Diyos ang gumawa ng mga elemento? Patunay. Yes, Derek. Kagaya ng sinabi namin kanina, ang tinatanong mo ay nakasulat sa Holy Bible. Nagbabasa ka ba ng Holy Bible? Diba nandoon yun sa Genesis 1:1? God created the heaven and the earth. Yes, Mika. Opo, nagbabasa po kami ng Bible, pero kung wala po kayong Bible, ano po yung magiging ebidensya niyo? Okay? Ano na magiging ebidensya kung wala ang Bible? Sumasang-ayon sila. Naniniwala sila sa Biblia. Pero, ano kaya ang magiging ebidensya ninyo kung wala ang Biblia? Yes, Jonah Bay. Sapat na sa amin ito. Itong lahat ng nakikita namin ay naniniwala na kami sa Kanya. Okay. So lahat daw ng nakikita nila, ang bundok, ang dagat, ang lupa, pati tao, sapat ng ebidensya para sa kanila na talagang Diyos ang gumawa ng mundo. Yes, Miko. Pero dahil para sa amin, ang Big Bang talaga ang gumawa ng ating mundo. Okay. Big Bang talaga ang pinagmulan. Yes. Kung walang scientist, ano ang ebidensya niyo? Kung walang scientist, ano ang magiging ebidensya niya? Sige. Kung wala mga scientist. Anybody? Dito sa audience. Yes. Okay. So para sa kanya, ebidensya na mga scientist, yung halimbawa, yung pagkakaroon natin ng mga kalamidad. Di ba? Pagkakaroon natin ng mga dekuryenteng mga bagay sa mundo. Kung saan, ito ay pagpapatunay na gawa rin ng scientist. Di ba? Kasi kung minsan, kagaya ng pagkakaroon ng eclipse. Di ba? Isa yan, paano nahulaan o paano nasasabi ng mga scientist yan? Yes! Kung ang Diyos po ang gumawa ng ating mundo, bakit po nalalaman ng mga scientist o weathercaster ang mangyayari sa ating mundo? Yes! Kagaya nga ng sinasabi ko pa kanina, ang Diyos Nagagalit na siya. talagang nagbigay ng pag-isip sa mga scientists. Okay. Meron po ka talagang ebidensya na ang Diyos ang nagbigay ng tulungan sa scientifico. Yes, Madel. Makapangyarihan ang Diyos at hindi natin alam kung paano niya ginawa ang earth. Hindi ko ang alam ko lang makapangyarihan ang Diyos. Yes, Yun ang sabi makapangyarihan. ng mga pari. Sabi pa ng mga pare. Yes. Bakit niya sinabi na siya talagang gumawa ng Panginoon kung hindi, siya talagang gumawa ng mundo kung hindi naman kayo nakasigurado? Yes, Madel. Siya nga ang gumawa sa Big Bang Theory. Hmm? Yes. Sabi mo, hindi mo alam. Kasi makapangyarihan siya. Okay, magbigay ng ibang idea. Yung pinakamabigat na idea ninyo. Yes. Hindi nyo rin sigurado kung saan nagaling ang atom. Okay, balik na tayo sa atom. Paano nasali ang atom dito? What is atom all about? Children, what is an atom? Huh? The smallest particle? Okay? Yes. Atoms are composed of particles called protons, electrons, and neutrons. Protons carry a positive electrical charge and neutrons carry a negative electrical charge. Okay, so nagsimula na naman sa atom. Kanina sa mga gases. Nandito na ako. Ano ba talaga? Yes. Ngunit ang sabi namin kanina na saan nanggaling ang atom, hindi kung ano ang atom. Okay, saan ang galing ang atom? Yes. Kahit sino po yung tanongin nyo, kahit mga scientists, hindi pa po natin alam na kung saan ang galing ang atom. Ngunit para sa amin, ang talagang gumawa ng atom ay ang Diyos.
ng mga pangyayari sa kalawakan, nakasulat pa sa Biblia ninyo. Oh, bakit nyo sinabi na talagang Diyos ang gumawa? Yes. Oo, naniniwala kami dahil ang Biblia ay maraming ebidensya at marami din. Bakit? Nandoon ka ba nung pangyayaring iyon? Wala, nabasa ko lang sa Biblia. Mika. Kung nabasa mo sa Biblia, di naniniwala ka agad. Oo, dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Okay. So talaga naniniwala sila sa power of God. Kayo, naniniwala kayo sa power of atom, power of science. No? Sige. Ano pa? Yung sa audience natin, sino pa? Yes! Susama. Biblia, saan niya kukuha ng ebidensya? Okay, balik na naman tayo. Kung walang Biblia, saan tayo kukuha ng ebidensya? Kagaya nga ng sinabi ni Joanna kanina na meron na din tanong kung wala ba ang Biblia. Tayo ay mga Kristiyano, sapat na ang mga nakikita natin sa kapaligiran na ito ang ebidensya ng Panginoon ang gumawa ng ating mundo. Ideas. Sige, Rowan. Johnson, ano nangyayari sa'yo, Johnson? Yes. Ang sabi niyo nga, Panginoon ang gumawa ng ating mundo, pero paniniwala natin na dahil sa Big Bang, nagawa ang ating mundo. Okay. So dahil sa Big Bang, nagawa ang ating mundo. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa ang ating mundo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Sa Big Bang. Yes. Yes. Yan, Diyos. Pagsabog ng Big Bang, nabuo ang siya nakita. Ang ating planetang Earth ay sobrang init nito. Pumutok ang mga bulkan nito at ito ang mga usok ng bulkan ay pumutok sa taas. At ito ay naging atmosphere. Ang atmosphere ay na umulan at ito ang naging dagat at oceans. At dahil dito, dahil meron mga iba't ibang mga creatures na paras na hydras ang nakagawa at nagawa ay naging mga halaman. Okay, so nagsimula ang buhay ng halaman sa isang hydra. According to John Jules. Dahil sa isang hydra, nagsimula ang buhay. So, ipinaliwanag niya na sa grupo ito, ipinaliwanag na ni John Jules kung paano nagsimula ang mundo matapos nagkaroon ng Big Bang. Sumagot na namin ang tanong ninyo, kayo naman ang sumagot. Bakit ka nakasigurado na ang Diyos talaga ang gumawa ng mundo? Sige, ano pa? Yes. Kanina ko namin sinasabi na yung sinasabi ng tanong ko na ay nandito sa Biblia. Kanina ko nga nagsasabi kayo na hindi ka ba nagbabasa ng Holy Bible? Yes, Karen. Magbigay naman kayo ng klarong sagot kasi nalilito na ako. Ako nalilito. For us, the Bible is the most trusted source of truth that believers should take in and live. Again, lakasan mo, palinig mo sa kanila. For us, the Bible is the most trusted source of truth that believers should take and keep and live by. Okay, so according daw sa Biblia, no, ito daw ang pinakamatibay na dapat paniwalaan ng bawat nilalang. Dahil lahat ng nangyari noon at noon pa man, nakasulat sa Biblia. Yes, Johnson. Pope Francis declares the evolution of Big Bang theory and real, and God is not a magician with a magic wand. Okay? God is not a magician with a magic wand. No? So, hindi ganun kadali na magagawa ng Diyos. Okay? Yes? Di ba ako tumulang siya ng mag-research tayo? Oy, ano pa yan? Di ba sa picture doon, pinicturean lamang si Pope Francis at baka sabi-sabi lamang yun para lituhin ang mga Pilipino na naniniwala sa Panginoon. Yes, Johnson? Paano ka nakakasigurado niyan? Bakit? Totoo ba lahat ng
magre-research kung paano nabuo ang siyam na planeta matapos ang Big Bang. Ano ba talaga? Mas nalito yata ako sa inyo. Sige. Sige. Saan ang mga audience natin? Parang kulang, Sir Chair. Dito na pa. Kulang pa daw. Ilan pa kayo? Parang bumabalik at bumabalik lang tayo sa simula. Yes, sino nagtataas ng kamay dyan? Tonya? Hindi? Yes. Yes, Jerry ka naman. Paano nagawa ang mga tao kung talagang sa science talaga kayo naniniwala? Yan. Sige, ikaw. Okay. Ang usapan natin ay tungkol sa pagbuo ng mundo, hindi paggawa ng tao. Ang pag ano. Sige, sinong gustong sumagot? Yes, Mika. Dahil sa pagsabog ng Big Bang, doon na lumabas ang siyam na planeta. Tapos kasama na rin ang ating planetang Earth. Nandun na lahat ang tao, lupa at mga halaman. So, nung pagkatapos ng pagputok ng malakas na pagsabog, kasama na dito ang mga living things. May buhay. Ano pa? Sige, yung idea ninyo. Yes. Bakit sa pagsabog ng lakas ng pagsabog, bakit mo nasabi na nandun ang lahat ng mga planeta? Bakit sa oras na yun? Nandun ka ba? Nandun ka ba? Okay. Dahil yun sa Great Revolution, yun ay galing sa Unggoy at ito ay nag-evolve. Ito ay naging tao. Okay, para sa kanya, meron siyang theory of evolution. Ang tao ay nagmula sa unggoy. Diba? So, nag-uumpisa na tayo sa living things nito. Okay pa ba? Okay pa ba tayo? Yes, Madel. Ang tao ay nagmula sa lupa, hindi sa unggoy. Okay, ang tao ay nagmula sa lupa, hindi sa unggoy. Kaya tayo kayo Yes. Bakit mo nasabi na ang tao ay galing sa lupa? Kasi ang lupa ay ginamit ng Panginoon at ginawa niya ang mga tao gamit ang kanyang imahe rin. Ginagamit ng kanyang imahe. Yes, Johnson? Diba? Brown din ang unggoy, diba? Paano niya nasabi? Yes! Sa likod, Barbie. Bakit nakasigurado ba kayo na ang tao ay mula sa unggoy? Bakit ngayon ang unggoy ba ngayon ay magiging tao? Okay, darating pa daw yung panahon na ang mga unggoy ay magiging tao na rin. Darating na ba ang panahon na tayo mga unggoy ay magiging tao? Yes. Oo, ang Diyos talagang gumawa ng tao, pero ang mga planeta ay hindi Diyos kundi ang mga scientist. Hindi ang scientist ang gumawa. Hindi ang scientist ang gumawa. Sila lang ang Sila yung gumawa ng teorya kung saan simula ang dating. Kaya huwag yung keeping children na ang scientist ang gumawa sa planeta, hindi yun. Okay, any ideas? Yes. O yun lang, totoo ba yun? Yes, Santos. Saan? Saan nakasiguro? Saan? Ayusin ang tanong, gawin kompleto kung gusto nyo magkaroon ng maliwanag na sagot, kasagutan. Pinag-uusapan natin ang Big Bang Theory. O yun nga, sinabi ko na kanina. Okay, any ideas? Okay, balikan natin yung pinag-uusapan natin kung sino ang gumawa ng ating daigdig. Yes! Ano ba talaga ang Big Bang Theory? Yan. Ano ba talaga ang Big Bang Theory? Ano ba yung talagang teorya ito? Paliwanag mo nga kung anong Big Bang Theory. Ang Big Bang Theory, ganito. Una, may mga elemento na nagsama-sama dahil sa
research ba? Di ba assignment ka kahapon? Yes, ma'am. Oh, assignment mo kahapon. Tapos ito lang ba ito lang ba nag-research? Oh, may idea ba? Sige, magbigay na lang kayo ng huwag nyo na lang, yung sagutin yung tanong nila, magbigay na lang kayo ng idea tungkol sa pinaniniwalaan ninyo. Kung ano, tungkol sa pinaniniwalaan ninyo. Okay? So, bakit natin di tanongin ang ating mga observers sa likod? Unahin natin yung ating unahin muna natin ang ating science coordinator para mabigyan tayo ng kahit konting idea. Ano nga ba talaga ang Big Bang Theory? Okay, parapakan natin si Ma'am Marlene. So regarding your topic about Big Bang Theory and that is facts or bluff. So kahit ano yung ninyo, yung nasa isip ninyo, ano yung pinaniniwalaan ninyo. So yung kasi scientists, they are the persons who discover the things by using any instrument. So meron silang mga instrument na ginagamit to observe things in outer space. Yung dito naman sa kabila, yung para history. Diba? Kung gumamit kayo ng Bible regarding how the earth created and how the people created by God. So whatever it is, so we need to research more regarding your topic kasi marami pa tayong hindi nalalaman. So, research more. Mag-research ka ta regarding the topic we have discussed this afternoon about the Big Bang Theory, which is facts or bluff. Okay, thank you, Ma'am. Now, our master teacher, Ma'am Venterna. Okay, I was it is my pleasure to be invited to observe your class this afternoon with this kind of strategy. We're having a debate at this level. Now, being a Christian, I really believe that God created earth. That's why when your teacher informed me that I will observe your debate this afternoon, then when I heard the topic, I am very much eager to hear the side of those students who believe in the Big Bang Theory. And as I have observed, I would give you pieces of advice to research more on Big Bang Theory so that you can invade my trust. You can what do you call this? Makuha niyo yung panig ko na to believe in Big Bang Theory. Kasi being a strong Christian, parang mahirap ma-invade yung idea natin, no? Kasi para sa akin talaga, God created earth. And as I have observed, I admire those students who are very much talagang matapang na pinaglaban ang kanilang pinaniniwalaan. Because you research and naintindihan nyo yung na-research niyo, you were able to defend your side. And also, I admire your teacher, Ma'am Regalado, because of her great facilitation on your class this afternoon. So that's all. Thank you. Okay, next year, Ma'am Ocon. Yes. So, good afternoon, everyone. Yes, I'm so happy that I am one of the critics of this observation. First in hand, that is Science 5. And congratulations to Ma'am Regalado! I really salute being a well-performer teacher. Yes, you can talk, you debate,
you share your ideas, you research, you study, you memorize. Unlike others are not participating. So, now, we are now guided that to learn is to read, to study, to research, to counteract, and to share idea. So this time, Ma'am Regalad was giving you the chance. So start now. Move on. Study. Research. Okay. About the topic about our Earth, the origin, the Big Bang Theory, it is a fact or a bluff. As Christian, we do believe in Christ. We do believe in the power of God. As our Bible, and it is also correct. As believers. To the other side, to the researcher, as little scientists, to dig up, they study, and define. That is true, according to their research, to their study. But up to now, what is science? It's a continuous learning. That can be what you have learned, what is the fact that you have focused, maybe in the next generation, that cannot be true. Because science is changing. As in your plan, changes. Isn't it? Yes. But the most important, I am so happy as the principal, because you are doing your best as learners. Continue to dig it out, to share, to research, and to learn more about the Big Bang Theory, about the Bible, is a fact or a bluff. It's true. It can be a fact or it's a bluff. So continue your study and be a scientist. If not, a mathematician like us with Ma'am. Ma'am Leucena and not more to be a scientist with Ma'am Ordalisa and Ma'am Regalad. Everyone. Okay. So at this point, until now, we don't know what is really or which is really telling the truth. Okay? So as what Ma'am Ocon said, as what Ma'am Leucena said, as what Ma'am Ordalisa said, you science group, research more. No? Because science is changing. Okay? It is changing. Ito. No? Nagbabago ang lahat. Hindi natin pwedeng sabi mag-decision tayo ngayon, talagang science yan, paniniwala ng science, totoo yan. Usually as Christian, kasi pati rin ako minsan, natatakot akong sabihin na it is not God who created the world. Nakakatakot, di ba? Because we are Christians, we believe in God, we believe in the power of God. So, kung ano man ang pinaniniwalaan ninyo, ngayon, tukuyin pa ninyo, pag-aralan pa ninyo, kung dapat pa ninyo ipagpatuloy ang inyong mga pinaniniwalaan. Okay? So, bukas, pag-aaralan natin, hindi pala, sa Lunes, pag-aaralan naman natin sa Lunes, ang iba pang mga planeta na nasa, nasa Earth? Okay, before we end the lesson, again, let us sing. The solar system, go! In the solar system, there are 8 planets. 8 planets. 8 planets. In the solar system, there are 8 planets. You see, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Once more.
Sa pagsikat ng araw, may dalang